Hello guys, we are still here in Bohol. So today is Sunday and I'm gonna show you guys the sunrise. Hello guys, welcome back to another Bohol travel vlog. And yes, it's our 4th day here in Bohol. So ngayon, ito, papakita ko lang sa inyo yung morning experience dito sa Bohol along Alona Beach. So ayan guys, sobrang sikat na yung araw and time check, it's only 6:30 a.m. So this is the sunrise view of Alona Beach. And again guys, it's our 4th day here in Bohol and unfortunately this is our last day here. So we will go back na sa Manila this afternoon. Ang flight natin ay 12:45 p.m. Nagpa-pick up ako kay Kuya Melvin ulit. Siya yung kinuhaan ko ng Panglao tour nung first day natin. So nagpa-pick up ako sa kanya ng 10:30 a.m. mismo dito sa Pyramid Beach Resort. Tapos iahatid niya tayo going to Bohol Airport. And mga 10-minute ride lang naman yung travel time natin from here going to Bohol Airport. At tapos nakapag-online check-in naman na tayo sa Cebu Pacific. Siguro pagdating natin doon, i-drop na lang yung luggage, yung baggage. Then, we're gonna wait sa boarding gate and see you Manila. So ayan guys, it's really nice in here. Medyo healthy pa naman yung sikat ng araw at 6:30 a.m. So ayan, magpa-araw muna tayo. It's really nice. This is the 360 view of Alona Beach. There. Look at the background. I hope kita nyo pa rin ako guys. Nogdog na tayo. Ang bilis ko guys mangitim. Pero yan, I hope kita nyo pa rin ako. So by the way guys, sa mga nagbabalak magpasalubong, kilala ang Bohol sa peanut kisses and kalamay. So if ever pala guys na bibili kayo ng kalamay, hindi daw siya pwede as a hand carry. So kailangan nyo siyang i-check-in. Pero yung mga peanut kisses, like t-shirt, souvenirs from Bohol, ayun, pwedeng nyo siyang i-hand carry. So guys, since this is our last day in Bohol, for today's video, tayo mag-recap ng ating mga tour packages na kinuha and experience dito sa Bohol, plus the budget. Alright, so see you sa balcony ng room natin and we're gonna start the recap. A few moments later. So for today's video guys, I will do a recap dun sa mga tour packages na kinuha natin and the experience and also mag-budget tayo. Sasabihin ko sa inyo kung magkano yung nagastos ko, excluding the fare and yung room accommodation. So by the way guys, kung nagbabalak kayong mag-travel domestic or international, I do recommend na maghanap kayo sa Facebook ng mga groups na nag-o-offer ng mga tour packages or kahit mga cheap hotel accommodation or resort accommodation, and they will give you more ideas or more information kung ano yung expecting nyo. Meron din kasi guys mga nag-share ng kanilang mga experiences sa mga groups. So ganun yung ginawa ko. Since first time ko dito sa Bohol, naghanap ako ng mga groups na nag-offer ng mga packages sa Facebook. Tapos add ka lang, kung gusto mo maging silent reader ka muna for the meantime, basahin mo lang yung mga comments and post ng ibang travelers para magkaroon ka ng idea. Nag-post ako guys na pupunta ako ng Bohol for the first time. Tapos I need a tour package for solo or private tour. And yun, marami nag-message sa akin sa Facebook Messenger. Tapos iniisa-isa ko. Since sobrang dami nila guys, ang hirap, alam mo yun, ang hirap mag-decline. Kasi alam naman natin na lahat sila need nila na kumita. So ayan, ang ginawa ko, hindi na lang isang tao yung kinuha ko for the whole tour, kundi iba-iba. So ang first day natin ay Panglao tour. So ang Panglao tour guys, ang kinuha ko ay Tricab. Ito yung parang tuk-tuk ng Thailand. Nung una, hesitant ako guys na kunin kasi sabi ko baka may init. Tapos straight from the airport guys, magpapanglaw tour agad tayo. So parang baka mainitan ako kasi nga Tricab lang siya. So pero guys, yung experience
experience ko sa Tricab, hindi siya ganun. Hindi siya mainit kasi malamig yung simoy ng hangin dito sa Bohol. Natuwa ko kasi maganda yung Tricab nila dito. And sa tour package na kinuha ko guys, yung Panglao Tour, si Kuya Melvin yung naging contact natin. Nag-message lang din siya sa akin sa Facebook at yan, siya yung nakuha ko for our Panglao Tour. So lalagay ko na lang yung number niya dito and yung account niya para naman if ever mapanood niyo yung video natin, makikita niyo kung ano yung experience and ano yung mga pupuntahan nyo for Panglao Tour. Yung Panglao Tour natin guys, nakuha ko siya ng 800 pesos only. So marami nag-offer guys ng mga 1,300 for Tricab, 1,000 pero ito si Kuya Melvin, nakuha ko siya ng 800 only. O diba? Sobrang sulit. By the way guys, kung magta-travel kayo, domestic or international, make sure din na meron kayong budget, meron kayong pocket money para naman hindi kayo masyadong nagtitipid kasi nga nag-travel kayo para mag-enjoy for experience. So pag-ipunan nyo kung magta-travel kayo para naman katulad ko guys, kasi solo traveler tayo, more of makukunin ko private tour kasi gusto ko sarili ko yung oras, walang ibang kasamang hinihintay para kontrolado ko yung time ko kung gusto ko na umalis or kung gusto ko pang magstay. So yan, so Panglao Tour guys, ang pinuntahan natin ay yung Panglao Church, Panglao Watchtower. Yung mga driver dito ng mga Tricab and even sasakyan, sila na rin yung magiging photographer nyo. And sobrang knowledgeable sila about the place. Walang entrance dito guys, walang entrance fee sa Panglao Church and Panglao Watchtower. So more on view lang nung church outside. Kasi guys, sarado ang church kapag walang mga mass gathering or occasions or mga events. Tapos after nun, naghinagda ng cave tayo. Sobrang ganda ng cave guys. Panoorin nyo rin yung video natin for Panglao Tour. Hindi ako nakaligo kasi kailangan ko pa magpalit. Ang entrance fee niya ay 50 pesos. Tapos kung maliligo naman kayo dun sa cave, additional 75 pesos. So that will make 125 pesos. So yun, after ng hinagdan cave, pumunta tayo ng Shell Museum. So yung Shell Museum guys, ang entrance fee ay 100 pesos. So yung nangyari sa Shell Museum guys, meron dong parang tour guide na magbibigay lang sa inyo ng information or details about dun sa mga shells na makikita ninyo sa mga collections ng may-ari. And unfortunately, parang tapos na yung tour, doon ko lang napansin na hindi ko pala na-record. So sobrang ganda sana, sobrang informational nung sinasabi ni ate, kaso yun nga lang, hindi ko siya nakuhaan. Yun kasi nagiging problema ko guys dito. Minsan kala ko sa sobrang excitement, kala ko napindot ko na yung record button, pero hindi pa pala. Hanggang sa matapos na yung eksena. So ayun guys, after ng Shell Museum, nag-late lunch tayo sa Bohol Bee Farm. So yung lunch natin, umabot siya ng 1,050. Ako lang mag-isa. So ang in-order ko noon ay spare ribs with red rice. Tapos may salad guys. And then seafood, pasta. Tapos hot calamansi juice. So masarap guys. It is a must. Tapos yung mga meal nila nagre-range ng around 400 to 500. And nung una sabi ko, parang it's a bit pricey. Pero nung nakita mo yung servings, worth it. And parang mga servings nila dun guys, good for 2 na yon. Lalo na kung hindi naman kayo matakaw like me. Huh? Sa laking kunto. Okay, so ayun guys, that's it for the Panglao Tour. So Tricab ang kinuha ko kasi within the area lang naman siya. Within Panglao mismo. Kaya not bad for 800 pesos. After ng tour namin, dinrap na ako ni Kuya dun sa may main road kung saan papasok ka going to Alona Beach kasi sarado siya guys. Hindi sila nagpapapasok. Pag drop sa akin ni Kuya, binigyan ko siya ng 1,000 pesos para yung 200 pesos, tip ko na yun sa kanya. Alright, on to our next tour, yung countryside tour. Ito na yung medyo malayo. Kaya ang kinuha ko naman ay sasakyan guys. Kasi sabi ko, baka mainit na kasi malayuan na to. And same, nakuha ko siya sa Facebook. And ang ating driver ay si Kuya Jonathan. So again, ipopost ko na lang yung Facebook account niya dito sa video natin. Tapos, ang pinuntahan natin guys for the countryside tour ay nag-ATV tayo. Malapit sa Chocolate Hills. So ito yung experience na first time kong ginawa. So kaya sobrang na-excite ako at sobrang na-enjoy ko guys. So yung ATV experience guys is 1,100, 1,000 for the ATV and 100 pesos for the environmental fee. So yung ATV nyo guys na babayaran is meron na kasamang tour guide at siya rin yung magiging videographer ninyo. And then meron silang viewing deck na talagang sobrang taas. Doon ako guys na pagod. Kasi ang lalaki ng hakbang niya habang umaakyat kayo. Tapos pagdating nyo doon, syempre viewing deck siya. Ayan, magpipicture-picture kayo and sila rin yung magiging photographer nyo. So aside from videographer, siya rin yung photographer. Super enjoy guys. Tapos don't
forget to put sunblock kasi talagang ang bilis kong nangitim. Tapos after nun, nag-buko juice tayo sa baba. Ayan, merong nagbebenta ng buko juice, soft drinks, water, kasi nga pala, sobrang nakakapagod umakyat. So pagbaba mo, ayan, may instant refreshment ka. So nag-buko juice tayo guys for 100 pesos. Tapos tinreat ko na lang din yung tour guide natin ng buko juice. Binigyan ko na lang si kuya ng tip na 200 pesos. So after ng ATV experience natin guys, nagpadiretso ako kay Kuya Jonathan sa Chocolate Hills viewing deck. So iba pa to doon sa viewing deck na meron sa kung saan kayo mag-ATV. Sobrang ganda yung view guys. Mataas din yung aakitin ninyo. And I think nasa almost 200 steps. Maliliit lang yung steps guys. Tapos nag-picture-picture tayo na 360 view ng Chocolate Hills. And sobrang ganda guys. Siyempre nakikita ko lang siya sa mga postcards before nung elementary high school. Pero ngayon, in person, sobrang na-amaze ako guys. So yun, after nun, minessage ko na si Kuya Jonathan, tapos sinundo niya na ulit ako. And by the way guys pala, tips ko lang, kung magka-countryside tour kayo, mas magandang unahin nyo muna yung malayo. Kasi lahat ng mga pupuntahan nyo, madadaanan nyo rin siya pabalik. So next natin guys, ay dun sa Tertiary. So sa Tertiary, ang entrance fee ay 120 pesos. So more or less na nakita kong Tertiary guys, ay around 5. So maliit lang yung iikutan nyo. Tapos may mga guide na doon guys para mag-take ng picture. Tapos kung na-enjoy nyo yung pagpipicture and maganda yung kuha nila kuya, pwede nyo naman siya lang bigyan ng tip. And first time ko din guys makakita ng Tertiary in real life. So ang cute. Talagang nakahawak sila sa mga sanga-sanga. So after nung Tertiary, dinaan tayo ni Kuya sa man-made forest. So walang entrance fee to. Be careful lang kasi kung magpapapicture kayo, main road siya. So talagang hindi hihintuin sa sakyan sa inyo para magpa-picture. So kayo na yung mag-a-adjust. So ang ginawa ko, nagpakuha ko ng video kay Kuya. So post lang ako, eme. So ayan. Tapos ang gagawin ko, ipi-play ko siya. Tapos hanapin ko yung magandang shot. Ipopost ko. Tapos screenshot. Pwede ko nang gawing picture. Katulad na yan. O diba? Yan, maganda. Sobrang tagal na daw nung forest na yon. Ang sabi ni Kuya Jonathan nung naging driver natin, may isang foreigner daw na kumuha-kuha lang nung time na yon. Tapos, without knowing na sobrang ganda pala nung place, so nag-viral na lang siya. Kaya naging isa siya sa mga tourist spot dito sa Bohol. And don't forget to bring extra shirt. Lalo na ako guys, para ako naligo sa dagat, yung sa pawis ko. So after ng man-made forest, since sobrang gutom ko, diniretso tayo ni Kuya Jonathan sa Rio Verde Rio Verde Floating Resto. So iba pa to guys dun sa Lubok River Cruise. Same lang siya ng fee, same ng experience, pero sabi ni Kuya Jonathan, mas malawak tong Rio Verde Floating Resto. So ang entrance niya guys ay 850 for the floating resto experience, tapos kasama na dun yung buffet. Sa una guys, baka isipin nyo na sobrang dami namang tao, sobrang dami nilang pinapapasok at ina-accommodate sa isang floating resto. Baka iniisip nyo baka maubusan kayo ng pagkain, pero hindi guys. As in, may enjoy nyo yung food, ma-enjoy nyo yung view. So, almost 1 hour din yung travel guys. So, pagpasok nyo, pag napuno na nila yung floating resto, hindi pa yun aalis. Time to eat agad. Tapos, pag mga nasa kalagitnaan na kayo ng pagkain, then yun, maglalayag na siya. O, di ba maglalayag? So, yan guys, again, 850 for the Rio Verde Floating Resto. Tapos, bago tayo mag-exit guys, may nagtitinda doon ng kalamay. 120 pesos for 3 pieces. So, lumalabas na parang 40 pesos. Naawa naman ako kay Kuya kasi walang bumibili sa kanya. So, bumili na lang tayo para may income naman siya for that day. Di ba? So, after guys, nung Rio Verde Floating Resto experience natin, diniretso tayo ni Kuya sa Baclayan Church. So, pagdating natin agad guys sa Baclayan Church, again, sarado. So, pwede kayong mag-tour outside. Check nyo yung surroundings, tapos meron silang Baclayan Museo. So pumasok tayo doon kasi sabi may sign doon na parang hindi mo makukompleto ang Baclayan Church experience mo kapag hindi ka makakapasok sa museo. Ang entrance fee sa museo guys ay 120 pesos. Museum siya, tapos mga old artifacts ng church and mga stuff like mga relics. Inikot ko lang siya, tapos pag-exit, diniretso na tayo ni Kuya ng Blood Compact. So sa Blood Compact guys, yan yung last stop natin for the countryside tour. Wala siyang entrance. Sobrang liit lang niya. So inikot ko lang, nag-video lang ako, tapos nag-picture, and then umuwi na tayo going back here sa resort. So for the countryside tour guys, it will take like almost a whole day for the travel experience and
for the tour experience. Pag nag-ATV ka, pag nag-floating resto ka, sarili mong time, syempre. So, control mo. Kaya nasa sayo din talaga kung gusto mo na umuwi. Ayan, kasi sa ATV pa lang, 1 hour na yon. Tapos kung gusto mo magpahinga ng isang oras ulit, nasa sayo naman since solo ka lang. So by the way guys, nakuha ko pala yung countryside tour natin ng 2,200 pesos only. So nakatipid ulit ako guys kasi ang price talaga nito nagre-range ng 2,500 up to 3,000. Lalo na kung solo. Siyempre, solo may expenses, wala kang kahati, so automatic expect mo na mas mahal. Pero yon, so good thing, si Kuya Jonathan binigyan tayo ng discount, so 2,200 na lang nakuha natin. Pero kung nasa floating resto tayo, binigyan ko rin pala siya ng 250 pesos para pang lunch niya. So next, yung third day natin guys, nag-island hopping tayo. So again, nakuha ko ulit siya sa Facebook. So ang naging contact natin guys for the island hopping ay si Ate Nene. So nakuha ko yung island tour package natin for 2,000 pesos only. For solo and private tour guys, nagre-range yung island hopping talaga ng mga more or less 2,300 pataas. So nakahingi ulit tayo ng discount, ginawa nating 2,000 pesos. Tapos minute up natin si ate ng 6 a.m. So almost 3 to 4 hours lang yung gugugulin nyo guys for island hopping. Yung unang stop ninyo ay magdo-dolphin watching and nakakita ko ng dolphin, nakakita tayo. So after noon, dumiretso tayo ng Balikasag Island. So maraming restaurant sa Balikasag Island and ang kanilang mga food, ang kanilang mga meal ay nag-range from 400 to 550 pesos. So, it's an island guys. So, expect nyo na talagang mahal. Okay? So, kahit saan naman kayo pupunta kasi yung mga products nila for sure, binabangka pa nila from dito siguro sa Panglao going to the island. So, expect nyo talaga guys na mahal. And good thing maraming turista at nakakatulong din siya for extra income dun sa mga taga Balikasag. Doon na yung nag-start yung snorkeling activity natin guys. Ang binayaran natin is 450 pesos kasama na yung tour guide. So, pag nagbayad na kayo, merong i-assign sa inyo na tour guide. So may fish feeding, may turtle watching, tapos freedom na mag-swim hanggang kailan gusto nyo. After ng snorkeling natin guys, binigyan ko na lang si tatay ng tip na 130 pesos. O diba, ang bait ko? So guys, kasi sa akin, give me the best experience and I'll give you not really the best tip, pero magbibigay ako ng tip for the service, diba? Nakakaawa din naman sila. And sabi naman ni tatay, nakakaawa 2 to 3 tours sila for the day. Tapos dun sa binayaran nating 450, may percentage na sila dun. Tapos after nun guys, dumiretso tayo ng Virgin Island. As in, virgin na virgin yung island guys. Mas virgin pa kay Best. So, yan. Nilibot lang natin. Hindi na tayo masyadong naglublob sa tubig. Naglublob lang tayo dahil naihi ako. Doon sa may mga mangrove trees nila. Meron doon guys mga spot. Tapos inikot natin yung buong sandbar nila. Tapos ito, meron palang parang, I'm not sure kung environmental fee. Meron silang 30 pesos na fee pagdating nyo doon. So, may mag-iikot doon sa mga bangka-bangka para maningil. So, after nun guys, that's the last stop, yung Virgin Island sa island hopping tour ninyo. Diniretso na tayo ni Kuya, pabalik dito sa Alona Beach kung saan tayo nag-meet up. So, ayan, binigyan ko na lang sila ng tip guys. Dalawa sila. Nag-tip na lang ako guys ng 500 pesos. Tag 250 sila kasi isang beses lang sila mag-tour for the day. So, yun yung mga nagastos natin for the tour. And sobrang dami pa guys, mga tour packages na pwede dito. Hindi lang yung Panglao tour, hindi lang yung countryside tour at saka island hopping. Marami pa guys. Malalayo nga lang pero kapag nag-join kayo again sa Facebook, mga DIY Traveler, Bohol Traveler, marami kayong makikita mga tour packages. And for the first impression ko dito sa Bohol, na-amaze ako. The people guys, the service, as in 100%. Grabe, nakakatuwa. Sobrang friendly, sobrang knowledgeable ng mga tao. Tapos dito sa resort and even sa mga restaurant, grabe yung mga service nila guys. Talagang they are always smiling. Talagang welcome na welcome kayo. And hindi pa tapos guys yung ating Bohol trip.
Bohol adventure. So marami pang pwedeng puntahan and yes, babalik ako. And best month na magandang pumunta dito kung kailan yung summer guys. Kasi dito sa Bohol, kapag mga burr month na talaga, yan, talagang expect nyo na talagang maulan. So hindi nyo masyadong may enjoy. Pero good thing guys, sobrang ganda ng panahon dun sa buong stay natin dito sa Bohol. And I'm so glad and thankful kasi winelcome tayo ni Bohol. Diba? Grabe. Grabe yung experience ko guys. And sobrang love ko ang beach. Sobrang love ko magtampisa, maglublob sa dagat. So ayun guys, ang ating recap for our Bohol tour, Bohol travel experience. I hope na-enjoy nyo guys yung mga videos natin. I hope naging informational tong video na to for you guys sa mga nagbabalak, sa mga first time na pupunta dito sa Bohol. Don't hesitate guys na mag-try dito kasi sobrang ganda. Sobrang ma-amaze kayo and sobrang friendly ng mga tao. Okay guys, so that's really it for today's video. Kung na-enjoy nyo yung video na to at naging informational, please like this video. And kung first time mo sa channel ko, don't forget to subscribe to my channel and hit the notification bell para updated kayo sa mga travel vlogs natin. So thank you guys, and again, my name is Mark Paragas and this is Mark Paragas Official. So see you on my next travel vlog. Paalam!